Kung may mga problema ka sa pagtunaw ng pagkain at pakiramdam mo lahat ng kinakain mo ay nagpapapamaga sa'yo, kung sumasakit ang mga kasukasuan mo, kung wala kang sigla o enerhiya, ibahagi ko sa'yo kung paano maghanda sa sarili mong kusina ng pinakamatanda, mura at makapangyarihang lunas ng sangkatauhan. Ang sabaw ng buto. Sa loob ng maraming siglo, tinawag ang sabaw na ito na sabaw na bumubuhay ng patay. Hindi ito eksaherasyon o alamat ng mga lola. May isang pangyayaring historical na nagpapatunay nito. Noong 1854 sa gitna ng madugong digmaan sa Crimea, hindi gaanong namamatay ang mga sundalo dahil sa mga sugat, kundi dahil sa malnutrisyon at mga impeksyon sa bituka. Napakalaganap ng mga ito, tulad ng disenterya. Hanggang dumating si Florence Nightingale. Hindi ko alam kung tama ang pagbigkas ko. Ina ng magkababang narsing. Ipinatupad niya ang kalinisan, oo, pero ang kanyang malaking lihim na sandata ay nagladay siya ng malalaking kaldero na laging nakasalang, palaging gumagawa ng sabaw ng buto, pinakukuluan ang mga buto. Inayos niya ito sa mga pansamantalang ospital sa digmaan. Kaya, kapag nandoon ang mga sundalo at mga taong malapit ng mamatay, pinapakain niya sila ng sabaw na ito palagi. Anong ginagawa niya? Binibigyan niya sila ng sustansya. Anong naging resulta? Nang antas na namamatay ay bumaba mula 42% hanggang 2%. Wala. Pinatunayan ni Florence na mahigit isang siglo na kapag tama ang pakain sa ugat ng selula at bumaling ang bituka, kusang gumagaling ang katawan ng tao. Ngayon, pinatutunayan ng agam na tama si Florence. Ibinabahagi namin kung paano namin inihahanda ang sabaw ng buto sa bahay gamit ang simpleng paraan para laging handa at magamit araw-araw. Ang paggawa ng sabaw na panggamot ay hindi gaya ng instant na sopas. Isa itong alkinya at mabagal na proseso. Sa aming lutong bahay na recipe na iniinom sa bahay, simple lang na sukat. Isa. Magdadagdag tayo ng sibuyas. Babalatan ko muna ito. Ang 5, 7, 10, Tamangga-mangga at may quercetin, isang mahusay na antioxidant. Pwede rin itong hiwain. Magdadagdag tayo ng 1 kilo ng osobuco. Un gran antioxidante. Pinili namin ng osobuco dahil 30, 31, 35, 36, 39, 39, 43, 44, 44, 45, 47, 51. Kung ano ang 52, nagiging gelatin. At mayroon itong gitnang buto na puno ng utak ng buto na siyang 53. Mucho tejido conectivo. Gamot para sa ating 56, 57, 59, 52, 53, 55, 57, 58. Mag-alala, hindi 65, 69, 73, 75, 77, hanggang 81. Ang asido ng suka ang siyang responsabele sa pagtanggal ng calcium sa buto habang niluluto ito. Dinadala nito ang lahat ng mga mineral na napakalakas tulad ng 87. Ayon sa agam, ang asido ng suka ang siyang responsabele sa pagtanggal ng calcium sa buto habang niluluto ito. 88, 89, 90, 95, 97, 78. Ang buto. Ngayon, sige na, tayo na, 99 ang 100. Sa mga unang minuto, ito 100 ay iiwan natin 100, 100. Dahil sa asido, mananatili ang mineral sa buto. Ngayon, magluluto tayo sa malakas na apoy hanggang kumulo. Pag kumulo, hinaan ang apoy at lutuin ng minimum 3 oras. Noon, iniiwan ito ng mga ninuno ng 8 hanggang 9 na oras sa apoy. Pero sa 3 oras ng osobuco sa sobrang hinang apoy, makukuha na natin ang kailangan natin. Horas de osobuco a fuego super. 33. Esa matriz de colágeno que necesitamos. Lo vamos a dejar tapado. Habang niluluto sa mahinang apoy, ipapaliwanag ko kung ano nangyayari at bakit ito nakadagaling sa katawan.
Sa tuloy-tuloy na init, pinapalaya natin ang mga essential amino acids, lalo na ang dalawa, ang glycine at glutamine. Sa panahon ngayon, dahil sa chronic na stress at mga pagkain sobrang aproseso, karamihan sa mga tao ay may tinatawag na leaky gut o butas na bituka. Ibig sabihin, ang mga pader ng bituka ay sobrang namamaga at may maliliit na butas kung saan nakakalusot ang mga toxins papunta sa dugo mo. At yan ang dahilan kung bakit tayo laging may sakit at pagod. Ang glutamine sa sabaw na ito ay parang semento na tatakip at mapapakinis muli sa pader ng bituka mo. Siyempre, may proseso itong dadaanan. Hindi ito mangyayari agad. Pero kapag lagi mong isinama, gawing bahagi ng iyong routine ang pag-inom ng sabaw ng buto 1 beses o 2 beses sa isang linggo o kahit araw-araw ng maliit na tasa. Makakatulong ito sa pader ng bituka mo, di ba? Magsimulang magsara at ito ay makakatulong ng malaki sa pagbawas ng pamamaga hanggang sa tuluyang mawala ito. Hindi na mamamaga o bloated ang tiyan at makakapagpahinga na rin ang immune system mo. Ang purong glycine ay neurotransmitter din, isang inhibitory neurotransmitter. At ibig sabihin nito ay pinapakalma nito ang iyong central nervous system, binabawasan ang iyong pagkabalisa, at tinutulungan kang makatulog ng mahimbing, maging mas kalmado, at mas nakatutok. Kapag lumipas ng 3 oras, aalisin na natin ito sa apoy. Layon, dahan-dahan ko itong ililipat sa lalagyang ito. Ilang piraso ng karne ay ilalagay ko sa lalagyang ito. Pwede rin ninyong ihiwalay ang karne at ang sabaw sa magkahiwalay na lalagyan. Lahat ng ito ay ililipat ko sa isa pang lalagyan at ilalagay natin sa ref. Ito ang pinakamahalagang tip para malaman kung gumana ang gamot mo. Pag nilagay mo ang sabaw sa ref at lumamig, hindi dapat ito manatiling likido. Dapat manginginig o parang gelatin ito. Dapat para magmukha siya magandang gulaman. Ang natural na gulaman na yan ay purong kolaheno. Iyan ang nagpapadulas ng tuhod, nagbibigay ng elastisidad sa balat at nagpapagaling ng lining ng tiyan. Kung may naiwan na matigas na taba sa ibabaw, pwede mo itong tanggalin dahil ang tunay na kayamanan ay ang gulaman sa ilalim. Paano ito iniinom? Laging mainit-init. Kumuha ka ng bahagi na inumin mo, halimbawa 1 tasa. Painitin mo ito, pero huwag ayaang kumulo ng todo. Basta uminit lang. Pagkatapos, lagyan mo ng asin kung gusto mo ng maalat at inumin mo na. Sobrang sarap. Inumin mo ito ng mainit, kalmado lang. Bigyan mong sarili ng oras. Sobrang sarap talaga at mararamdaman mo kung paano ito nakakabuti sa'yo. Kailan ang pinakamagandang oras para inumin ito? Meron kang 2 pinakamainam na oras. Una, sa umaga bago kumain. Kapag bagong gising ka at bago ka kumain ng kahit ano, para yung kolageno ang unang dumampi at humaplos sa mga pader ng iyong bituka at ng iyong tiyan, syempre. Inayos nito ang buong daan ng pantunaw. Isa pang opsyon ay 1 oras bago matulog. Dahil ang glisina ay mabibigay ng utos sa iyong utak na mag-relax. Na oras na para matulog at mag-relax. Makakasiguro ka na magkakaroon ka ng mahimbing na tulog. Gaano kadalas ito iniinom? Kung dumadaan ka sa anumang krisis tulad ng pananakit ng kasukasuan, mga problema sa pamamaga, mga problema sa pananakit ng bituka o pananakit ng tiyan. Di dyan, inirekomenda kong uminom ka ng 1 tasa araw-araw. Kung para sa maintenance, para maging maayos ang nutrisyon mo, maging malusog ka at mapang-alagaan yung flora ng bituka, gawin ito 2 beses o 3 beses sa isang linggo o 1 beses sa isang linggo. Depende kung ano ang kalagayan mo. Tinitiyak kung mararamdaman mo ang malaking pagkakaiba. Ang tunay na kalusugan ay hindi mula sa botika, kundi bumabalik sa ating kusina sa tulong ng pasensya. Ibalik natin ang kaalaman ng mga ninuno na ngayon ay kinukumpirma ng agham. Subukan mong ihanda ang palayok ng likidong ginto, ayamanan, alkimya at kalusugan. Ikwento mo kung paano naging karanasan mo. Paano mo ito inihanda nitong weekend? Sabihin kung alam mo na ba dati ang lunas at sinuunang pagkain ito o ngayon mo palang ito gagawin sa unang pagkakataon. Ako si Danae Aguilar. Kung nais mong lalong palalimin ang koneksyon ng katawan, isipan at espiritu, imbitado kang manood sa isa ko pang channel, Portal Koherensya. Mag-iwan ako ng card dito para mapuntahan at makilala mo. Magbabahagi rin ako ng video para madagdagan pa ang kaalaman mo sa kalusugan. Iiwan ko ito dito.
At ito ay tungkol sa kung paano linisin ang iyong bituka. Magkita tayo muli. Hanggang sa susunod.